Magandang araw po sa lahat. Ang discussion natin ngayon is entitled po ba ang mga parents sa mga earnings ng anak nila, be it in a form of salary or mga real properties like bahay at lupa. Recently nga po ay nagpadala ang bansa natin ng ating pambato sa larangan ng artistic gymnastics sa recently concluded 2024 Paris Olympics. Ang atin pong participant is si none other than Carlos Yulo na nag-champion at nakuha ang hindi lang isang medalya but 2 gold medals. Dahil po dito, nakatanggap si Carlos ng milyon-milyong cash and gift rewards and incentives sa mga samut-saring sources, be it public sources and private sources. Dahil din dito, ay umusbong ang issue about kang Carlos at ina niya tungkol sa pera ni Carlos na tugon ng ina niya ay wala siyang ninakaw at kung meron man siyang kinuha ay hindi umano aaray ang bulsa ni Carlos. At para din daw ito na ma-invest at may remembrance si Carlos sa pera niya. Wala pong nakasulat sa batas na nagsasabi na entitled ang mga parents sa mga earnings ng anak nila, be it salary and properties po. Sa madaling salita, kung ano man ang meron si Carlos ngayon na mga pera at properties na napanalunan niya sa pag-champion sa Olympics, ay sa kanya lang yon. Lahat, unless he wants to share a portion of it sa kanya mga magulang. Legally speaking po, hindi po siya pwedeng piliting magbigay, except if there is a need na magbigay sa mga magulang niya. With this po, hindi po direct na makakakuha ang mga magulang ni Carlos sa mga napanalunan niya at kailangan po voluntary at with consent kang Carlos na i-share ang mga ito sa kanila. However, this is different when it comes to support sa mga magulang dahil sinasabi sa Article 195 of the New Civil Code na the children are obliged to support or to give support to their parents. While children are obliged to support their parents, it is essential to note that the obligation goes both ways. So, parents are also bound by law to support their children, especially when it comes to minors that are incapacitated. Kahit na merong legal obligation po for children to support their parents in the Philippines, maraming factors and conditions ang kailangan isaalang-alang like financial capacity of the child, the actual needs of the parents, and cultural norms and values. Kung sino man ang nasa situation na ito, ay kailangan isaalang-alang ang legal at mga cultural aspects. Dito po kasi sa Pilipinas ay mataas ang regard na ibinibigay sa mga magulang at vice versa din yan. At kung malaki na ang mga anak at meron na sila kanya-kanyang trabaho, ay expected sila na tumulong sa kanilang mga magulang. Sa akin po, bilang isang anak, ay magbibigay po ako kung meron man ako sa aking mga magulang. Hindi dahil obligation ko ito bilang anak, but dahil paraan ko ito to express my love and gratitude to them. Hindi man consistent at kalakihan ng mga binibigay ko, I'll make sure na magbibigay talaga ako sa mga magulang ko dahil mahal ko sila at utang ko sa kanila ang buhay ko. Dahil wala ako dito sa katayuan ko ngayon kung hindi dahil sa kanila. With regard po kang Carlos Yulo, ay hindi po natin siya pwedeng husgahan kasi based on the reports ay nagbibigay naman din siya sa mga magulang niya. In fact, malaking halaga po ang nakukuha ng ina niya sa kanya. Hindi po sinasaad ng batas kung gaano kalaki or kaliit ang dapat ibigay na support sa magulang. Basta kung may need is makakarespan ng isang anak o magulang upang tugunan ang need na ito. This all boils down to the fact that if you love your parents, the issue of obligation becomes immaterial. Kapag pagmamahal na po ng magulang ang pinag-uusapan, nawawala na ang halaga ng obligasyon.
Nagbibigay ka dahil mahal mo sila at hindi dahil obligasyon mo yun. Maraming salamat po at sana may natutunan tayo today.